Hello everyone. Yeah, so welcome po for this video, and this is our own documentation ng travel po namin papunta po dito sa Canada. So we are currently here at Newfoundland and Labrador City for almost 10 months na po. So yung video na po na ito is last year. Yung travel po namin papunta po sa airport hanggang sa makarating po kami ng Canada. So we're traveling from La Union. Ilocano po kami. Ayan. At kami po ay hinatid po ng mga families sa airport. Our date of flight is July 3, 2024. So almost 1 year na po since nag-travel po kami pupunta po dito. So bali maaga po yung biyahe po namin from La Union kasi approximately 6 hours yung biyahe po papunta sa Manila. First time po na magta-travel po kami outside the country, kaya ayaw po naming malate sa airport kasi marami pa pong gagawin doon, no? Hindi ka lang naman simpleng sasakay pa lang ng airplane, hindi, marami pang mga process na gagawin ka before na makapag-flight ka. And given din yung traffic situation dyan sa Pilipinas, kung hindi mo aagahan, baka maipit ka sa traffic, and sa airport baka mahaba yung pila. So kaya ang naging diskarte namin noon is maaga makarating kami sa airport para may leeway kami or may extra time na nag-aantay, kahit pa paano ay maayos na lahat. So hindi mo na problemahin, hindi ka na may stress sa flight mo. So nakarating kami ng Manila approximately alas 12 ng tanghali. Parating na kami doon sa airport, and ginawa namin is nagbaon kami ng pagkain at kumain muna kami sa sasakyan bago pumasok sa airport. Of course, cherishing the moment na rin sa mga family members na naghatid sa amin papunta sa airport. Ayan. So we have 3 kids, pero hindi na namin sila sinama kasi batid namin yung drama na kaakibat kung kasama yung mga anak pag hinahatid sa airport. Yan, kasi may mga napapanood din po kami ng mga videos, no, na very emotional kapag sasama mo pa yung mga anak mo. Yan, lalo na kung kayo ay malalayo ng matagal. So yan, so papasok na kami dun sa airport niyan, and sila yung mga naghatid sa amin ng mga family members. Okay, so ito na, nakapasok na kami sa airport and pupunta na kami sa boarding. Mag-aantay na kami na makasakay ng aeroplano dyan. So ayan yung kasama ko, yung misis ko, na first time niya nasasakay ng aeroplano at international flight pa. Ayan, so first time, and super excited siya. At the same time, super kabado din. Ayan, dahil first time niya ring malalayo sa Pilipinas. And new journey yung gagawin namin sa buhay namin pagpunta dito sa Canada. Our flight nga pala is from NAIA International Airport papuntang Hong Kong. Ayan, and from Hong Kong ay lalapag kami sa Vancouver International Airport. Ayan, so from NAIA to Hong Kong approximately 2 hours and 30 minutes yung travel po namin. Ayan, and nagantay kami doon for about 4 hours bago yung flight namin papuntang Vancouver. Ayan, so boarding na yan, no? Papunta na kami sa airplane. So very real yung
separation anxiety din, no? Mixed emotions kasi kailangan mong i-contain yung emotions mo niyan. Kasi malalayo ka sa family. New place yung pupuntahan mo. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari doon. Pero tiwala lang kay Lord yung baon-baon namin para ma-overcome yung ano man yung mga anxieties or any thoughts na naiisip po namin, fear and anxiety. Ayan, so parang bus lang, no? Ayan, nakasakay na kami sa aeroplano papuntang Hong Kong. So yun po yung first layover po namin sa Hong Kong International Airport. Yung pathway nga pala na ginamit po namin para makapunta po dito sa Canada is under Atlantic Immigration Program. Yan, yun po yung AIP po na tinatawag po sa immigration. So bale, may employer po na nag-aantay na po si Mrs. doon. So nag-apply po kami online and nahanap po namin yung employer na yon at natanggap si Mrs. And ang maganda, no, dito sa immigration ng Canada, no, immigration process, you can kung ikaw ay spouse ng applicant, worker, is pwede ka ring mag-apply open work permit. So under open work permit din po ako, no. Ayan, so take off na ng airplane papuntang Hong Kong. Ayan, so yung immigration process po namin, no, yung pathway, yung AIP, we will give details soon sa mga susunod na videos natin. And ayusin lang namin, no, yung mga details at isi-share namin sa mga next videos para gusto rin namin na makatulong din sa mga nag-a-aspire na mga kapwa Pilipino kung paano makarating dito sa Canada. So pinakamadali for us, no, pinakamadali na process yung nakuha naming pathway, which is the AIP. Pinakamadali sa amin, nasabi ko po yun kasi based sa situation din namin, sa qualifications at sa job, no, na ina-applyan namin dyan. For us is ito yung pinaka madali na pathway para makarating kami ng Canada. Of course, may mga ibang available pathways po dyan. Meron yung student, express entry, marami pong mga available pathways. But for us, itong pathway na ito yung since day one na nagplano po kami na pumunta dito sa Canada is yun nga, AIP yung talagang winner out namin na process. And surely yun nga yung naging way po namin para makapunta po dito sa Canada. Ayan, so waiting kami niyan na maka take off yung airplane, and good thing na nasa window seat kami para kahit papaano ay ma-video din po namin yung pag-take off ng airplane from NAIA International Airport to Hong Kong International Airport. So bale, Cathay Pacific po, no, yung carrier po na napagbukan po namin. And sa mga susunod na video siguro kung pati yung mga nagastos namin, kung magkano yung gastos po namin papunta dito sa Canada, siguro we will share it sa mga susunod na videos. I-ready lang namin yung mga details. So basically this is just our documentation, no, ng pagpunta po namin, flight process namin papunta sa Canada. Ayan, so from Hong Kong to Vancouver, then from Vancouver hanggang dito sa province kung nasaan kami. Ayan, i-share din po namin in detail sa mga susunod na video. But right now, ayan, ito po yung aming pong first international flight for our immigration journey and our dream para sa
syempre sa family po namin and sa mga careers po namin. We decided to move to Canada para magtrabaho doon, no? Kahit may mga sarili kaming trabaho sa Pilipinas, but it is not enough. Yung earnings mo, no? Lalo na if you have 3 kids, syempre kung responsible parents ka and nagpaplano ka sa family mo, you will gauge kung ano yung capacity mo, kakayahan mo sa mga needs ng mga anak mo in the future. And sa amin is parang hindi sasapat, so we need to go for a greener pasture, ika nga nila. Ayan, and napili po namin is Canada. Pinag-pray po namin ito ng maigi, plinano ng maigi, considered all options, and ito na nga getting into reality na kami ay papunta na sa Canada para magtrabaho as workers po muna, no? Ang status po namin pag landing po namin is workers po muna kami. Under working visa pa po ang hawak namin. So sa mga nakaka-relate dyan na mga OFWs, ayan, so very mixed emotions din talaga, no, kapag aalis ka talaga sa bansa para magtrabaho in a foreign country. Ayan, para na rin sa ikakabuti ng family mo. Ayan, so ito na yung take off ng eroplano. Ayan, goodbye Philippines muna, and matagal-tagal bago makabalik for sure, kasi ang gagawin mo nga is magtrabaho kahit ayaw mo, pero for the good ng mga bata is gagawin yung decision na ito para sa ikakabuti ng family. Ayan, so take off na siya. Bye bye Philippines. Ayan, and see you soon Canada. Ayan, so approximately 2 hours 30 minutes yung biyahe ng airplane papuntang Hong Kong. Ayan, at from Hong Kong we will be staying there for 3 hours, I think 4 hours. Nag-stay kami doon bago yung flight namin papuntang Vancouver. Ayan, yung flight naman from Hong Kong to Vancouver, kung hindi ko nagkakamali, is 12 hours flight po yun. Ayan, halos kalahating araw na liliparin hanggang makarating ng Vancouver. And so first meal while watching video. Ayan, so ini-enjoy yung flight. And yan nga, sa gaya ng sabi ko, first international flight ng asawa ko yan. Okay, so we are in Hong Kong na. Nakalapag na kami dyan sa Hong Kong. And papunta na kami sa gate ng next flight po namin. At doon kami mag-aantay for 3 hours to 4 hours if I'm not mistaken. May konting nervyos din kami diyan kasi syempre first time namin na makarating sa mga lugar na yan, pero hindi ka naman mawawala, no? Kasi yun yung fear mo sa una, baka mawala ka, baka maiwan ka ng flight. Pero kung marunong ka namang magbasa and mag-follow ng mga instructions and directions, is hindi ka naman mawawala diyan. So siguro mga 5 minutes walk yung ginawa namin hanggang makapunta kami sa boarding gate namin ng next flight po namin yan. And so Hong Kong International Airport,
is napakaluwang, maayos at maaliwalas. May dalawang terminal siya for global flights. Ayan, may hotels din within the airport, may shopping facilities at may train station dyan sa airport na yan. So very vast, maluwang yung airport na yan. So from there we will be going to our boarding gate para mag-antay ng next flight po namin going to Vancouver. And masasabi mo na very strict din yung security dyan, no? Doon ka rin isa sa kakabahan kung first time international traveler ka, doon sa mga security protocols na meron sa mga airports. And experience ko nga dyan, no, nung nandyan kami sa Hong Kong International Airport. Makalimutan ko na tanggalin yung tubig na laman ng tumbler ko. So upon check-in, ayan, is naharang yung tumbler ko na may tubig. Akala ko magkaka-delay kami dahil doon, pero good thing at kinuha lang yung tumbler tapos tinapon niyang lang yung laman nung officer na naka-assign sa akin. So hindi naman naging problema yon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tinapon yung tubig. Pero kapag naka-check-in ka na, allowed ka naman na kargahan ulit yon. Kasi yun yung experience ko eh. Nung naka-check-in na kami, waiting na kami, no, doon sa boarding gate, may mga fountains naman doon na pwede kang mag-refill ng tubig na lalagay mo sa mga nilagay ko doon sa tumbler ko. I don't know the reason, pero pwedeng mag-comment kayo or mag-share kung ano yung reason kung bakit ganun yung protocol maybe sa mga airports. Kasi ganun din yung doon sa NAIA, walang laman yung tumbler ko noon, pero maalala ko is kinargahan ko siya ng tubig nung naka-boarding na kami sa mismong airport. I think bumili ako ng tubig tapos nilagay ko dun sa tumbler ko. Yun na yung dala-dala ko. Yun na yung dala-dala ko na tubig na tinapon sa check-in namin dun sa Hong Kong International Airport. And so yun lang yung mga experiences namin, personal experience namin, no, patungkol sa mga international flights. Ayan, so we're getting there sa boarding flight. And yan, nakarating na kami sa Vancouver International Airport. Ayan, halik sa lupa. Ayan, kasi first time. Okay, so ito na yung landing airport namin, no? Dito sa Canada. So lumapag kami dito sa Vancouver International Airport. And as you can see, yan, sa mga familiar dyan, ayan, nandito yung famous na parang landmark, yung parang masasabi mo na nakarating ka ng Canada. Ayan yung, so napakaganda din ng airport na yan, para kang nasa museum kasi may mga art displays diyan, and very vast din, no, very wide din yung airport na yan. Ayan, so nandito yung totem pole, yung dalawang poste na yan. So very famous yan, no, sa mga nagpupunta dito sa Canada. So kapag dyan ka sa Vancouver naglanding, ayan, masasabi mo na nasa Canada ka na kung nakita mo na yung art pieces na yan. Ayan, so napakaganda dyan, para kang nasa museum. Sabi ko kanina, no, maraming mga artworks dyan, mga carved statues. Hindi lang namin na video kasi maligalig kami na pumunta doon sa immigration yan. Ayan, so sa labas ng Vancouver International Airport yan, first glimpse of Canada. Ayan, so watch out sa mga next videos namin, no, for our detailed
sharing pa ng immigration process po namin dito sa Canada. Maraming salamat. Saturdays in Canada.